Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon sa inyong mga kaigsuonan, sa akong mga kaibigan sa Mindanao at saka sa Bisaya. Marahay aga sa inyo o hapon sa inyo tigabos, sa mga kaibigan ko rin sa Bicol. Arigato sa mga hapon at Erev Tov sa mga Hebrew people. Good afternoon, everybody. Yan. At siyempre, huwag natin kalimutan batiin ang ating mga kapatiran sa Mindanao na nag-celebrate ng kanilang Ramadan. Opo, oo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuya Mario, bumati ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diba? Kuya Mario. Sa mga Hebrew po pa, Shalom. Ang kapayapaan, kayasan, kalusugan, kasaganaan ay lagi nating kamtan. Yan, at tayo magtatagumpay. Okay. Ang pag-uusapan natin, Brother Antonio Lagurin, ay patungkol doon sa ating pinag-usapan kaninang umaga na paano ba ang set-up pag naging lawyer, pagkatapos na maging lawyer, anong susunod na step na ma-promote? Oo, diba? Yun nga. Oo, para medyo mayroon tayong karagdagang kaalaman. Oo nga, interesado akong malaman ko rin yun, brother. Oo, ganito yan. Kapag nagtapos ka ng 4 na taon sa kursong degree holder, pwede ka na mag-aral ng another 4 years para sa legal, pre-law. Kung galing. So, 8 taon na lahat yun. Ngayon, kukuha ka ng bar exam. Bar exam. At pag ikaw pumasa, nasa iyo kung gusto mong magtrabaho sa isang company law firm or kung gusto mong papasok as a lawyer sa PAW. Di ba? Public Attorney's Office. Ganun ba yun? Oh, ngayon kapag nasa Public Attorney's Office ka, meron kang pag-asa na ma-promote bilang lawyer, mapunta ka sa prosecutor. Oo, galing. Oo. Ngayon, pag nagiging prosecutor, gusto mag-apply, magiging judge, pupunta ka sa PMS, doon yun isasubmit sa record division ng presidente, tapos ipo-forward nila yun sa PMS, Philippine Presidential Malacanang Service. Ayun. At doon, i-appoint ka kung saan ka ilalagay, magiging lawyer. Hindi ka pwedeng mamili. Halimbawa, yung iba, taga sa Maynila, i-assign sa Mindanao. Yung iba, sa Maynila, i-assign ka sa Davao or sa Samar. Ganon. So, magiging judge ka na. Opo, ang galing. Pwede magtanong? O, ano po yun? Bakit na papansin ko sa aking mga kaibigang abogado, may Bible silang hawak? Anong ibig sabihin nun? Dahil nga ang mga lawyer, nag-aaral yan ng legalities. Ganun ba yun? What is legal? Ano ba yung ginagawa mo? Is it illegal or legal? Is it illegal or legal? Ngayon, kapag example, merong tayong situation na nakapatay Oo. ang tao, pwede yan ma-acquit, maalis yung kanyang ma-acquit sa kanyang pagkakasala kapag may pera. Ganun ba yun? Pag walang pera, Pero nandun din yun sa Bible na kailangan may pera. ay wala. Kasi kasi legalities lang ang pinag-aralan ng mga lawyer. Legal. Hindi talaga. Mamaya malawak yan, no? Oo. Legalities. Kasi wala sa Biblia na pag may pera, pwede kang Mapswelto. maabsuelto. Dahil nga sa pera, kaya mong bayaran, at ikaw naman din na may pera, kapag ikay nakapatay at tinanggap naman yung pera ng may-ari ng pamilya, absuelto ka na. Ayun. Okay ba yon? Okay na rin siguro sa iba. Pero sa akin, parang Ipagpakulong mo talaga. kung ano ang dapat, yun na talagang Yun. So, ang mga lawyer kasi nag-aral ng legalities. Oo. Ngayon, ang tanong mo kanina, bakit
ang mga attorney may kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil po, Pastor, ang mga attorney, pinag-aralan nila likewise ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, diyan nagmula ang batas na ginamit sa ating gobyerno. Oo, sa judiciary, ganon. Oo. Kahit sa Tulad halimbawa, sabi ng Biblia, thou shall not kill. Di ba? Oo. Thou shall not kill. Kaya pag ikaw nakapatay at maakusahan ka ng murder or homicide, makukulong ka. Kasi bawal nga pumatay. Yun ang sabi ng Diyos. Okay. Yun ang sabi ng Diyos na thou shall not kill. Oo. Kaya pinag-aralan nila doon. Pinag-aralan nila, kaya may alam sila. Ngunit yung iba naman na hindi alam nila ang salita ng Diyos, pero minsan ninineglect nila kasi trabaho nila yon na they should have to earn money. Ayun lang. Yun nga, tama. Dahil hindi pala talaga lahat ng nagbabasa ng Bible ay sinusunod. O kasi kapag ikaw nag-aral ng salita ng Diyos at isa ka rin corrupt na lawyer, tsak, mansyon ang bahay mo. Ayan! Di ba? Katulad ni Judas. Ewan, di ko alam siya. Heresy yan eh. Judas Iscariote. Binibinta si Jesus Christ na... Wala, nagpakamatay naman yun. Yun nga. Nagpakamatay yun, di ba? Ang laki ng mansyon kasi noon eh. Naipatayo dahil sa kanyang corrupt. Siya kasi ang secretary, treasurer nung grupo nila ng ating Panginoong Hesukristo. May kakayanan siyang humawak ng pera, kaya lang... So, mahirap pala sa isang secretary. Pag ikaw secretary ng isang corporation, may posibilidad talagang mangupit. Ano? Pag wala talagang takot sa Diyos, totoo yun. Kasi totoo. money is the root of all evils. Meron din power siya na kukumbinsihin ng taong gumawa ng kahit kunti-kunti. Yun pala, nagiging container na. Kapag ang isang lawyer, bagamat alam niya ang salita ng Diyos at hindi niya sinusunod ang law of God, ang sinusunod niya yung how he is going to earn money out of his litigation. Kaya nga, mga kaibigan, sinasama natin sila sa panalangin kasi pinag-usapan natin ngayon ang kahinaan at kalakasan ng tao. Ang kalakasan kasi natin bilang mga Pilipino ay hospitable tayo, pero may kahinaan din tayo. Pero hindi naman lahat, Pastor, na ang lahat ng lawyer ay, sabi nila, pag lawyer daw is liar. Hindi totoo yun. Meron namang matino. Kasi meron namang tinatawag na protocol. Kapag ikaw nagtrabaho sa isang institution, tulad halimbawa ng Public Attorney's Office, susunod ka sa sinabi ng institusyon na bawal tumanggap ng regalo. No gift giving. Kaya Tama. sumusunod sila. Saka naalala ko, kapatid, yung sinasabi doon sa Mateo 7:7 na judge not and you will not be judged. Ibig sabihin ba ay yung mga naghuhusga na mga abogado o justice o judge ay hindi dapat maghusga doon sa isang tao na wala siyang batayan o wala siyang kumpletong ebidensya o nagbabatay lang din siya doon sa mga ebidensya na isabit o mga witness. Tama yon, nagbabate sa ebidensya. Kaso lang, may nabanggit madalas sa mga politician, lalo na kay President Duterte, na ang judiciary natin na ganun nga, merong ganun pangyayari. Pero wala na tayong pakialam doon kung anong ginagawa nila. Dahil sa kapag naggagawa tayo ng content at napasama yung ating content, baka tayo magre-react lahat ng lawyer. Pero may naalala lang ako. Pero nabanggit na ni Duterte na may tinatawag na for sale, sinasabi. Pero hindi yun napatunayan. Oo. Pero naalala mo ba, kaibigan, yung kasi nagbabasa na tayo ng Bible, no? Oo. Yung babaeng walang hustisya, 18 anyos na, 18 years na siyang kabalik-balik. Oo. Doon sa judge. Pero mo 18 years, ang sabi ng judge, bagamat wala akong takot sa Diyos,
dahil sa kabalik-balik mo, igagawad ko na ang nararapat para sa iyo. Anong masasabi mo doon, brother? Lumulutang yung isip ko sa kinukwento mo dahil sa hindi ko alam ang Siya sagot. mo na tayo Oh, ikaw. Meron siya idea. Tahimik lang yan. Tahimik lang yan eh. Ah. Pero Ano, chismoso din brother? yan eh. Chismoso din yan eh. Bakit tahimik ka lang? Baka naisip mo yun. May naalala nga pala ako, Brother Antonio sige. Lagoren, Oo. na isang ginang Mm-hmm. na nagsuplong sa pulis Mm-hmm. at kasi yung kanyang asawa ay general, Opo. mapopromote as general. Mm-hmm. Ngayon, mayroon na siyang mga nilapitan ng mga government agency Mm-hmm. at ang sabi sa kanya, magreklamo ka na lang kasi mahirap nga naman pag general ang kakalabanin mo. Oo. O, so ang ginawa niya, nagsumbong na doon sa Blue Ribbon Committee Oo. sa Senado Sa Senado. at nagsalita siya doon na huwag niyong i-promote yung general na yan Oo. dahil nga kami na asawa niya, ako na asawa niya ay ang binibigay lang 2,000 sa isang buwan Wow. at may mga anak na maliliit. O baka maraming asawa. Hinahati-hati na lang siguro. Hersi yan ha, hersi yan. Baka lang. Hindi ko Anong naman baka? alam. Hindi ka tiyak, baka lang. Baka nga lang. Baka Bakit yung, naman so ginawa? ibig sabihin yung baka hindi tiyak. So anong hayop na hindi tiyak? Ay, baka. Baka. Sa pagalan. Pero mga kaibigan. So ganun nga ang pasensya na kayo ha. yun ang napanood ko sa yun ang napanood ko sa TV noong nakaraang araw na isang ginang nagreklamo na huwag daw i-promote. Ayoko nang banggitin kung sinong general, hindi ko naman naalaala. Basta Oo. napanood ko na lang at hindi ipopromote. Hindi ko alam kung na-promote o hindi. Ah, okay. Yun nga, tulad din sa binanggit mo kanina na isang babae na 18 years old, 18 years na, nakabalik-balik. 18 years na pabalik-balik, Oo. Sa husgado. Sabi ng judge, bagamat wala akong takot sa Diyos, igagawad ko ng nararapat sa iyo dahil kakabalik-balik mo. anong nangyari? Talagang binigyan na siya ng justice. Anong ginawa? Natutuwa naman yung babaeng balo. Ayun ay parabula lamang. Yun yun. ay parable lang pala yun. Akala Hindi ko pwede totoo. hindi naman ibig sabihin doon lang sa isang babae na yon. Maaari din sa atin na injustice, pero dahil sa kalalapit natin sa Diyos na humihingi ng talagang ano ba ang para sa atin, lalo na sa kinakaharap natin ngayon, bibigyan din naman tayo ng Diyos. Huwag lang tayo magsawa sa lapit sa Kanya. Kaya tayo makasalanan. So nabigyan na pala Yeah. ng binigyan ng justice yung babae. Oo. So ang tawag noon, case closed na. Parang ganon. Tapos na, no? Oo, ganun Tapos nga. na ang usapan. Oo. Di ba? Ang pinakapunto doon na nakikita ko, yung kanyang persistency. Persistency. Oo. What is the persistency? Yun nga sinasabi ko sa'yo, matagal yung kaso. Oo. Matagal ang kaso. Kaya nga. Lalo pag civil case, Oo. matagal. Matagal talaga. Criminal case, mga 5 years, 1 year, 2 years, 5 years. Pero may sinabi sila ngayon na hindi na daw abutin ng 50 years. Ang 8 months na lang basta mayroon ng final decision ng Supreme Court. Tama ba yon? Hindi ko alam kay Supreme Court. Ganun ba yun? Okay. Sila ang nakakaalam. Kasi sabi ng... Ano ba sa atin? Tagapakinig na lang ba tayo o tagapakinig sa TV sa mga vlogger? Hindi, meron din tayong mga pinapakinggan na mga iba. Kasi kung ang Bible ay nilagay o naisulat lahat doon, kahit buong sanglibutan ay hindi magkasya. Kaya maliban doon sa Bible, binabasa rin natin ang ibang mga libro. Huwag lang yung atras abante na mga pahayagan. Kasi atras talaga ang buhay mo doon. Doon lang tayo sa mga may makukuha tayong aral talaga na makatulong sa bawat sino man na nagbabasa. Dahil isa rin yan sa mga makadagdag talaga ng contribution doon sa ating paglago. Mamunga tayo lagi. Ang namunga nga na sanga ay lagi pa nga binabawasan para lalong magbunga. Pero lagi rin namang dinidiligan yan sa biyaya ng Diyos para lalong makabunga.
Maraming salamat sa inyo sa Salamat pagsusubscribe. Huwag Maraming niyong kalimutan salamat. Oo. para meron kaming pakinabang. At kayo din may pakinabang dahil tumulong kayo sa katulad namin na gumagawa ng content para kumita, Tama po. makaraos. Opo. Kasi paraan na rin na ito na trabaho. Opo. At siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga mahilig mag-subscribe Oo. sa amin ni Pastor. Opo, opo. Si Brother Hernan Tayo. Very good! Palakpakan natin. Palakpakan natin si Brother Hernan. Siyempre, si Edsel Canyo. Palakpakan din natin si Yes. Edsel. Si Juliet Alim. Palakpakan din natin. Si Amor. Palakpakan natin. Yan po. Sa iyo naman. Sa akin naman ay ang aking ninong na si Engineer Maximo L. Ganjan, na isang bishop na rin sa gawain ng Panginoon. Civil engineer po siya, dating sa City Engineering ng Antipolo at kontraktor doon sa KSA nung araw. At ang kanyang pamilya, siyempre, shout out Maximo L. Ganjan. Ayan po. Opo. Maiksi lang yun, ano? Opo. Siyempre, ang may-ari ng kape na hindi kayo antukin sa pakikinig sa amin ay si Sister Marlene Laya Baay na membro ng Dating Daan. Yan! Palakpakan natin si Marlene. Opo. At siyempre, si Provencio Marcos na kamag-anak ni Presidente Marcos. Wow! Palakpakan din Yan. natin. Siyempre, si Melody. Palakpakan din natin. Amen. Yan po. Mm. Ayan. So, yan po. Ikaw, dagdag mo. Ang karagdagan kong nais batiin ay si Pastor De Leon. Yan, ang aking kaibigan na taga Church Planting League na sila po ang nagpapatuloy ngayon. Kami po ang founder ng Church Planting League. Sa Quezon City po ang pinaka-opisina niyan noong batch 92. Ayan. Kaya salamat din sa mga pastor na yon na sila po ang successor natin, Pastor De Leon, at ang mga kasamahan mo. Ipagpatuloy mo. At mag-subscribe ka rin dito sa ating kaibigan, kay Edgardo Ilgasis. Kasama po siya. Oo. Hindi ibig sabihin na pangalan ko nakarehistro dahil wala naman siyang Oo. wala siyang wala sa mga dokumento para magrehistro. Wala pa akong kagamitan na sapat. Kaya, at saka, ang akin talaga, Nagko-collabs muna kami, pagka matulungin. Yan lang, importante yun. Nagko-collabs muna po ako. kami dahil sa wala pa po siyang mga legal documents. Maliban doon, kulang pa po siya ang kanyang document at ang kanyang cellphone ay Mga instrument is oo, yung gadget niya ay kulang po sa Ayun. Yung ating memory card. Memory card. Oo, hindi pa sapat, mga kaibigan. At siyempre, huwag kong kalimutan ang aking kliyente sa Dimandahan, si Jerry De La Peña Raffer. Ayun. Pupunta siya ngayon. Oo. At ayan po, papunta siya ngayong araw na ito. Oo. Huwag nating kalimutan si Araceli Nahiyal. Nahiyal ba yan? Opo, nahiyal. Nahiyal, Araceli Nahiyal. Oo. Ayan po. Kilala ko rin yun. Oo, tama. Ayan po. At siyempre si Bong Radsak na isang Muslim na nagtayo ng Joji Bong Artist Agency. Ayan. At dagdag ko ba? Sige, tuloy mo lang. I shout out to my beloved son na pastor na rin, si Berhelio Miraflor. At yan po ang aking co-founders. Kasama ko po sa pagsimula ng Values of Farmers in Partnership. Na ngayon, ang presidente doon ay si Nerio Taculod. Mga kaibigan, ha? Okay. Marami ng member ang Values of Farmers, kaibigan. Yung 8,000, pag nag-ano yun, 8,000 katao. Okay. Yan. Kuya Mario, pag nagpapalakpak si Pastor, magpalakpak ka rin kasi nagpalakpak ka lang, di ba? Okay, palakpakan ni Kuya Mario, si Rick Guevara. Yan. Si Lolet Guevara. Yan. Puro Guevara, no? Si Ria. Yan. Ng, for North Point. At si Brother Rob. Yan. Salsida.
Yan. O si si Mr. Rodrigo Coriano. Yan. Yan. At siyempre si Wilfredo Di Juan. Yan. Oy, huwag natin kalimutan yung kaibigan ko si Esmeralda Brown. Yan. At si Alfredo Bellardo. Yan. At si Semyon Campado. Yan. Ayan po, yan ang mga, yan ang aking ano. At si Angel Seldo. Yan. Yan. At si Sister Bella Bonag. Yan. Yan po. Yan ang mga... Nais ko rin batiin si Colonel, retired Full-Fledged Colonel Fernando Mones. Yeah. Palakpakan natin. Palakpakan natin, no? At si Eduardo Ributar. Yan. At siyempre, si Renato Digamo. Ayan. At si Arthur Pusadas. Yan. At si Brother Rexeliano. Yan. Yan. Meron akong kaibigan, ang pangalan niya, Sansa Fek Alam ng India. Yan. Yan, di ba? Ayan po. At ang ating masugid na taga-subscribe, si Tata na Yan. FB Copy. Opo. Yan po. At naalala ko rin si ating kaibigan na si Edsel Soriano, General Edsel Soriano, sir. Mag-subscribe nawa kayo dito. Ang Military Christian Fellowship ay mag-subscribe. At ang kanyang vice noon ay si General Oscar Randy Daos. At maging si General Laurelia ay palakpakan rin natin. Palakpak Kuya Mario. Ayan. Okay, pasalamatan natin si Sir Alex ng aming inuutangan, Alex Opo. Garbanzos. Ako. At si Lisa Orebi Hinayon. Yan. Ayan po. At At si Jerry. palakpakan natin si Jerry. At ang nanay niya si Shirley. Yan. Oh. Palakpakan natin Si yan. Rinalda Manda. Yan. Palakpakan natin. Ayan, yan po. At palakpakan din natin si General Charlie Batayula, ang ating sponsor noon. At si Full-Fledged Colonel Ramon Martinez. Yan. Ay, brother, ano ba yung sinasabing shout out? Parang kasosyalan, hindi ba pwedeng pasalamat? O isa lang yun? Pareho lang yun. Pareho Kaya lang ba? Tinagalog natin kasi mga Pilipino siya. Pero pag English, Shout out dapat ba? shout out. Oo. Give thanks. O give thanks. Pasalamat tayo kay Sir Jeffrey Francisco na dating taga Cooperative Development Authority. Yan. Yan. Ganon din po kay Marivic Valeros. Yan. Yan. Kay Angelita Umacob. At si Jojet Pilin. Yan. Si Janrel Ramelo Liena. Opo. Yan. Diba? Naalala din natin ating batiin si Bishop Toledo. Amen. Hallelujah. Yan. Si Toledo. Bishop. Bishop na yun kay Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yung kapitbahay ko si Criselda Malikdi. Palakpakan natin. At si Brother Romel Cagas. Yan. Emelda Mercado. Yan. Yan po. At si Abdul Aziz. Yan. Yan. At si GV Mag-aso. Yan. Yan. Si Sir Bong. Radsak Bong. Yan. Ang iyong tagasunod na si Victoria Lucasan. Yan. Yan. Hindi daw siya marunong mag-subscribe. Ganun ba? Watcher lang daw siya. Yung nanonood lang daw. Pero na-share mo, isang pindot lang, wala namang bayad eh. Sabi mo sa kanya. Isang pindot lang yun, kaibigan. Si bayad. si Sir Dante Cabansag ng Masbati. Yan. At siyempre, ang ating photographer na si Ramel Lapides Ramelo. Yan. At meron din akong Ang ganda pamangkin. pala ng pangalan ni RR. Ang aking pamangkin nasa Tacloban. Sige, palakpakan natin yun. At si Maribe Cleneses. Yan. Yan. At si Ching. Yan. Yan. Si Elena Abinal. Yan. Ayan po. Si Beverly Principe. Yan. Ayan po. At ang ating kaibigan na nagtatampo na biglang pinatayan ako ng yung this person is not available. Si Brother Clinton Katubing. Yan. Yan, brother. Iba yung panampalataya, iba yung trabaho, iba yung pakisama sa kapwa. Opo. 'Di ba, Brother Opo, yun. Clinton?
wag mong ipagsama yung panambahan sa paghahanap buhay. Di ba? Kasi nag-ano ka, nag-Facebook ka, nagsusubscribe ako, tapos hindi ka rin nagsusubscribe sa akin. Do you think it's fair? Do you think it's fair? Tama, tama. It's not fair, di ba? Kailangan tayong marunong din, no? Si Brother Ro Lin, Mm. na ano, at si Willen Barangan. Mm. Si Diding Villamor. Ayo. Yan. Si Eric Evans. Yan. Ayan po. Si Jaime Barnido. Oh. Yan po sila ang mga nagsusubscribe. At si Archibald Flores. Yan. Si Renato Digamo. Oo. I-shout out ko rin yung si ating kapitan, si Peter Papel. Magaling ang kanyang pamamahala ngayon. Opo. Yan. At ang mga chairman, lalo na yung chairman namin sa lugar namin, sa Son 7A Puroklo, si Gloria Marasigan. Yan. Tama. Ituloy mo lang. Ang chairman din sa Uno, no? Ay atin din siyang binabati. Ayan, patuloy niyo pagpuputuhin na medyo maganda ang kanilang mga ginagampanan ngayon. At yung aking kaibigan din na presidente ng asasyon dyan sa may gilid ng Palmera, punagin po yun, nakita ko nung isang araw, talagang nagbahay-bahay sila, masipag sila na tumutulong sa mga kabataan, mga bata. Mga bata, yung kanilang binibigyan talaga ng pahalaga ngayon. Palampakan natin sila. Ayan. Ayan po. So marami pa po kaming pasalamatan dahil sa umabot na ng 245 subscriber we have. Wala pang isang buwan na kayo ay gumawa ng content. Wow! Pero meron na po tayong 245 subscriber sa isang content lang po yun. Amen. Pero kung pagsama-samahin lahat yun, siguro dahil sa minsan may trabaho sila, minsan nakapag-subscribe, minsan hindi. Pero I encourage, brother, ang sa Diyos kasi multiplication. Kaya magiging thousands yan. Thousands. Di ba? Purihin ang Diyos. Amen po, amen. Hmm. Siyempre, ang masugid kong anak, si Melody. Ayan. Melody Gases. Okay. Ayan po. Ayan po. At ang Si Peter, magaling din ha. Bardenas family ng Tacloban. Di ba? Si Peter John Gases. Yan! Ayan po.